Everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures. Shall we pray? Lord, gracious Father, we praise you once again, Lord, for gathering us together. We pray, Lord, for your Holy Spirit to fill this place. And we pray, Lord, for wisdom as we tackle and study your word. We pray, Lord, that we love your word as we love the Lord Jesus Christ. For it is him that is spoken in your word. For we pray all these things in his name. Amen. Shall we sit? Okay. What is the Bible all about? Isa sa mga pamangkot which is often binabalik sa aton bilang mga nagatuo sa kay Kristo na tayo nagapati sa Bible, wala na sa Bible, ang Bible na magpati ka dira. In fact, a lot of people would say that, and a lot of people who cannot answer the question. But in fact, when you study the Bible closely, you will find that precisely it is called the Bible because it is in the Bible. In fact, it is the first word in the book of the New Testament. So matingala, tangang itawag ng Bible, because the New Testament, which is the Bible of the Christians, ang una niyang word is Bible. And this is how it is word in Greek, Biblion or Biblia. Ang Bible or book, tinatawag na book, pero actually, ang iyang reference is the paperos. It's actually where we come from the word paper, papel. And that word also comes from, ang book bali is actually a scroll. Okay, a scroll. Ang scroll, ang muling nakita natin dire sa, this is the Jewish scroll. And makita natin nga hindi parehas ang libruta kag ang scroll, which is the original ones that the Lord Jesus Christ had in their time. Of course, we understand na una gid ang book. Okay? Ang una nga Bible is a tablet. Kung may iPad ka mo da, ang unang-una nga Bible. Kaya si Moses, sa mag-ubra siya, minsulat sa Ginoo, ang iyang Ten Commandments sa tablet. Di ba? Galing ka sa bato lang yung tablet. Ang ato niya subong Apple na yan kung ano ka na. But anyway, the point is, the book is a scroll. And that is why we call it the Bible. Now, where do we find the Bible? Ari sa Matthew chapter 1, and this is my version. The Bible of the Genesis of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. From this first verse sa Matthew chapter 1, will link the whole Bible from the Old Testament to the New Testament to the very purpose of why the Bible has been given to us. Nga ang may Bible kita, diringin natin makita. The word the Bible, the book and of the Genesis, ang word diri is genesis sa Greek, will link to us also in the Hebrew Bible. Ang Hebrew, ang iyang Greek version is the Septuagint. Ang unang word nila is Genesis. Ang unang ang iyang title, Genesis. So, Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Exodus. Inang mga words bali, gikuha ina sa Septuagint, which is the Greek version of the Old Testament or the Hebrew Bible. So, importante na rin pagkatunan natin. So, anyway, the point is, ang linkage sa New Testament, nakalink siya sa Old Testament from the very book, first book of Matthew, first book in Genesis is linked by that phrase, the book. And also by the book of the beginnings. The beginning of creation, the beginning of new creation, the beginning of the Creator, the beginning of the Savior. And that Savior is the Lord Jesus Christ. And maling natin taron, tanawang why is called immediately the son of David and the son of Abraham. Now, what are the two testaments? Ang testament, when you study the Bible, you will find that the word is used covenant. Covenant. Ang madali nga sa atong ginagamit subong atong mga kontrata. It's a contract. Usually, you have two parties
And that becomes your covenant. A covenant of two parties. Now, there are 39 books in the Christian Old Testament. Now, ang Christian Old Testament, ang Old Testament, pag pamangkot mo na sa Hebrew, hindi na sila kabalo. Yan na yung Old Testament. Because they don't call the Bible Old Testament, tawag na nila sa ila Bible, the Jewish or the Hebrew Bible. Wala ni sa akin chindi sa Old Testament. But normally, they will call their Bible in Hebrew, Tanakh. Tanakh. T-N-K. And it is actually an acronym of the first letters of the three sections or three divisions of the Bible, the Old Testament Bible. Now, na-importante ini because sa aton nga pag-tanaw karon, importante ini nga ma-identify naton nga may tatlo ka divisions sa Bible because this will be referred to by the Lord Jesus Christ Himself as the Bible of the Old Testament. Now, what are the three divisions of the Tanakh? They are called, the first is the Torah, or the law. The second division is they call the prophets. It's all about prophets. They also call it in Hebrew Nevi'im. And then in the third division, we call it the writings or Ketuvim. So tatlo na siya. We have to be reminded, tatlo ang division sa Old Testament. And the Lord Jesus Christ will refer to this as the Old Testament Bible. Now, nga gina-discuss ko ini. Because you know, some of you may have come from the Roman Catholic background. Kag ang Roman Catholic, may mga sobra. So, tanaw na diri may 39 books kita. Ang equivalent niya sa Jewish Bible, 24 books. Parehas na yung 24 kay 39. The content is the same. Pero pag abot mo na iya sa Catholic, may sobra sila. Usually, they have 7 extra books. So, instead of 66, may 73 sila. Now, nga wala ka na igapati ng 73. Nga agapati kita 66. Number 1, ang mga Hudyo ang gintagaan sa authority kag sa ilaging deposit ang Old Testament. Mga Hudyo niya ng ubra, hindi na Christians yan. Wala ka tayo Christian na tubig, wala pa si Christ yan, natapos sa Old Testament. Meaning, sila yan nag-define kung ano nila yung Bible during their time. And precisely, mo man ang Bible na ginatanaw ni Jesus. That's why we don't believe in the additions. Ang tawag nila, Apocrypha, sometimes we call it also Deuterocanonicals. Ang kilasi na ang mga Maccabees, one of the popular, and I still continue to read the book of Maccabees. It's the story of the Jews in between the intertestamental. Sila natin natapos ang istorya sa Old Testament na nakalabot na sila sa Jerusalem under the Persians. Kaya ano natabo sila? Eventually, dira pagkasaysay sa aton nga they were conquer sila sa Greece or take over sila sa Greece, and then ang Greece na tunga-tunga, and eventually they were under the Syrians. And those Syrians, bali ginag-away ang mga Hudyo, and they were able to be independent. In fact, they thought that the Messiah came already because they became a new nation, but it did not. And therefore, they were still expecting a better Messiah, a true Messiah, and that came the Lord Jesus Christ during His time. Now, there are 5 books of Moses called Torah. Sa isang lingta, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, basik lipat ako lang, higan ako. Okay, so ang lima nga na, ang inatawag siya nga sobrang ito. Naglinapta nga ako niya sulat. Okay, anyway, why is the 5 books of Moses called Torah? Tungod kay amo na mismo ang tawag ni Moses sa iyang libro. Deuteronomy 31 verse 24 says, when Moses had finished writing the word of this law in a book to the very end, Moses commanded the Levites who carry the Ark of the Covenant of the Yahweh, of the Lord. Now, kumagambal ko, ginagamit ko din ang word Yahweh. Okay? There are a lot of versions, new versions right now, na ginabutang nila instead nga capital letter L-O-R-D, para ma-emphasize nga ina, ang word niya na actually means the tetragrammaton
Okay? YWHWJHWH. Yeah, Yahweh. So, amo na yung ginagamit ko. Just for emphasis. They think, naglain ako ng presentation. Take this book of the law and put it by the side of the Ark of the Covenant of the Yahweh your God, that may be there for the witness against you. So, nakita ta, ang tawag ni Moses ay ang libro, Torah. Torah, law, the book of the law. Ang Torah means law. So, law. And then manotice natin, nga ginutang ginatag ni Moses, hindi para na maluwas sila kay tumano nila. Hindi ginatag ang layi, ang pulo kasugo, masundon mo gali, luwas ka na. Amo na ang mentalidad sa ibang tao, sila nga paano ka maluwas, basta takihan mo lang pulo kasugo. Hindi na natuog. Kaya tumod nga ang design nga ginatag ang pulo kasugo is not that. Kundi ginatag siya para ano? Para mapakita na kita mga rebelde. Na hindi kita kasunod sa Ginoo, na kinanglat naton manluluwas. Amo ni ambal ni Moses dire. For I know how rebellious and stubborn you are. Behold, even today, while I am yet alive with you, you have been rebellious against the Yahweh. How much more after my death? So, sigurado niya, sure na si Moses nga they will rebel against God, as everybody else in the Old Testament. That's why they need the perfect man that will follow the law to its completeness, and that is only the Lord Jesus Christ. Now, ano karon ang linkage? Hindi mo may tatlo ka division. Paano mo malink yung tatlo ka division? Ari, makita mo sa first book mismo. Dito mo makita nga ng first book sa kada division. This is the first book, the second division sa tinatawag natin nga Nevi'im or prophets. Mabasa natin, di pamilyar rin sa atin, Joshua 1:8. The book of the law shall not depart from your mouth. So kita mo, ang siling niya, in its second law nga will refer to the first book, the law. In first nga division, second division nga ni. But you shall meditate on this, on it day and night. So there is, ang definition sa siling ta, basa ka Bible, siling sa bata, o ti papa, nabasa ko naman basa ko liwataw. Okay na nabasa ko na memorize ko na. Wala ko nambal siya ng babata. Hindi sa gayong yun. Hindi ikaw. So may nambal siya nga, kaisa lang okay na. You have to understand that the Jewish Bible is a meditation literature. Ano meaning sa meditation literature? Ga-meditate ka. Basahon mo liwat-liwat. Samtang nagaliwat-liwat ka, basa mo, nagasanag. Ang iba niya hindi mo makita mo. Nagaklaro. Kang madamo siyang application, matag sa imo. Ang unang beauty sa Bible na mo na hindi ka magambal, nabasa ko na hindi ka magbasahon. No, basahon mo liwat. Kaya pagbasa mo, ay wala ko niya makita. Ay, ako niya yung punto. That's why you will realize na madamo si mga punto, especially ang mga meaning din. Kung may mga parehas pastor na mag-explicar sa inyo, dito ay, nagpabasa ko sa Bible na hindi pa namuhay na pag-intindi ko. Basa ko biliwat. Ay, amo na gali. So nakita nato na importansya sa tinatawag ng Jewish meditation literature. Kailangan basahon biliwat. Pag-abot mo sa third book, ang third division sa Hebrew Bible, ang una din ang libro, Psalm. The book of Psalm. Siya ang pinakadako na libro. Now, tanungan mo, memorize naman The same man nga, memorize ang Psalm 1:8, memorize naman in Psalm chapter 1, bugos kina. Kung sa, kung mag-eskwela ka dire, laban pa lang, wala ka pa ka grade 1, memorize mo na ang Psalm chapter 1. Now, anong baldire? Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord. Law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Kita ta,
ang relasyon mismo nakalink. So, hindi na sa balon nga, libro ni, hindi ko naintindihan. Damo ni nga, daw ka 39, paano mo na sa maintindihan kay lain mo na nga chimpo, lain nga author, lain nga context. Once you read the Bible and you're familiar with your Bible, you will realize that they are all connected with each other. From beginning to end. I-explica ko na karon. So, din nakita natin nga ang importansya nga basahon na pirming Bible ta because they are Jewish meditation literature. Now, pagkatumo kay Jesus, makita mo ni nga gina-explica niya sa limbasa ta. Kasi nga, amo ni tanan ang ginambal sa akon sa 3 ka division sa Hebrew Bible. Sige, mabasa mo ako, makita mo ko sa the law, the prophets, and the writings. Di pa nambalan ng writings, maminsar ka. Alam mo, kung gatuon ka sa pagpreparar sa Bible, ang law, 5 lang na yan. Di na pwede ang balon nga, the 6th book of Moses. Eh, may classmate ko sa college ang lugar. May nabalaan siya nga 6 book mo. Pero hindi na ito, kay 5 books lang. Fix na siya, hindi mo na lang madugangan. Sa matapos kung napatay si Moses, wala na sila idugang. Kasi si kay Moses mo. When you read also the prophet, you will find nga fix man siya. By the time na nagsulat si Malakay, that was the last book of the prophet. So, fix naman siya. Pag-abot mo sa writings, lain. Kaya ang writings, for example, the book of Psalm, pag binasa mo niya yung book of Psalm, may makita mo nga, halin na siya sa istorya ni Moses yan. Hasta sa istorya sa pagbalik nila sa mga Hudyo, balik sa Jerusalem, sangin captive sila to sa mga Babylonians. Ara, dinatanan. Kaya nga, ginakolekt na yan mo. Koleksyon na sa. So kung may naramihan sila nga kanta, do parehas di, wala na tadi, hymnals. Ang hymnals, kada period niya, regularly, ginadugang ka. Kung isa gabuin ka pa, kung isa may mga bago naman nga doon namin, dugang mo naman na. Amo na siya ang Psalm. Ginadugang. That's why nga, 150 Psalms, makita ko na hindi lang na kay David, hindi lang na kay Solomon. May harap na si Moses, could you imagine si Moses may Psalm? Na wala din na yan, kadugay-dugay na kay Moses, kay kumuit collection siya sa mga ambahan nun, kang mga resitasyon na ginahimo sa mga audio. And also, may isa pa kita ka libro nga ginatawag siya na istorya sa mga audio. Ano na libro? Chronicles. Kita mo, nalala niyo parang Chronicles, ano na meaning sa Chronicles? Istorya, the history of the nation or the people of the Jews. Amo na. So, ang Chronicles, makita mo na sa, magibot kang gabasa, kasi mo, ano man ni klase na libro yaman? Siyang ka chapter, pabasa mo ano makita mo? Puro lang genealogy. Genealogy. Istorya sa sinong bata, ni sinong tatay, ni siyang ka, chapter. Ito mo nga, ang Chronicles, istorya ni what? Ang ugos na Old Testament. Okay? Istorya ni what? Hasta again, sa pagmandar ni Cyrus, balik na sila liwat sa Jerusalem. Ang una tatapusan nga libro, nga chapter, nga si Cyrus, tandog sa Ginoo, pabalik yung mga Hudyo. So kita mo istorya yung mga aba nga lawit, Chronicles. So ang sa loobin sulat ang pinakakatapusan nga parte sa Chronicles. Hindi isang pagmandar sa ila na ipabalikon sila. That's why it's the last book. Okay, kung dito ka sa Hudyo Bible. Now, pagtanaw mo sa last book, mauna mo matanupanggan gayon nga sa istorya ni Jesus, dito sa Matthew, sila nga, therefore I send you prophets. Okay. Dula-dula ni mo yan.
Bago lang na church, dapat mga anong ka, oras nga kantahan eh. Bago niya sa mga gano'n. Anyway, nagto na diliwa 3 interruption lang sa gamay. So sabi niya, therefore I send you prophets, wise men, and scribes, some of whom you will crucify, kill and crucify, some you will flog in your synagogues, persecute from town to town, so that you may come all the righteous blood shed on earth. So, istorya ini sa mga martyrs. Kag sining ni Jesus, ang martyrs ng sugod sa kay Abel, kag nag-end sa istorya sa inyong Jewish Bible sa kay Zechariah. Now, kilala na si Abel. Kaysa si Abel, ara sa Genesis chapter 4, insikida nga pagkasala nila, pagtabog sa ila sa Garden of Eden, istorya ba ni Cain kag Abel. So we know na si Abel, ipatay ni Cain. And he is the first martyr according to Jesus. Ang last na martyr nila was Zechariah. Sino niya si Zechariah? You will find Zechariah, ang istorya ni Zechariah, sa 2 Chronicles chapter 24 verse 20. Now, silinta, ano ang last book sa Hebrew Bible? 2 Chronicles. So makita mo, nga ambal ni Jesus, siya halin sa Genesis hasta sa 2 Chronicles. 24 books ang unang inyong Bible. Siya, diri mo makita nga ang tanan ginapigos. Manupigos ka mo. Sabi nga, mahudyo, manupigos ka mo sa mga tao na ginapadala ko sa inyo. Hasta ako pagpatsyon nyo man. But the point is, amuni ang tinatawag natin na Bible sa Old Testament. Now, pagkat ito tagani dira, gusto namin sindihan, may Bible sa Old Testament. Wala man ang ngalan ni Jesus. Nakakita ang ngalan ni Jesus sa Old Testament. Pati ngalan na ako, nga mga ngalan dira, damo ang ilang, kung laylay nun, dala mo nga lang ko si Bien mo. Pero pwede naman ko tawag nga Ben, pwede naman ko tawag nga Bin, ang full name ko, Bienvenido. Pagkagtungo sa Old Testament, pag-ibot ka, nangalan ni Jesus at umantong Joshua. Joshua actually also is transliterated into Jesus. So madamo pa nga ibang lain-lain ng mga version because the name is Jehoshua. Okay? So anyway, the point is, sila niya, everything, okay, si ganda background eh. Kasi nanta karoon na sa langga protects kay mga kulto na mahilig na sila hindi mag-atag sa background sa verse mo. Quote lang nila yan, tapos muna na, doon apply nila. So kalakatata, tuwa ka, disipulo ni Jesus. Pag walang ipatay si Jesus, Domingo, kumud-kumud sila. Sabi nila, ambil nila si Jesus, amo na itong Messiah, amo na itong Christ ng Impunesa sa Old Testament. Tinano mo niya ginlansang sa krus ng mga Romano. Pero, sino yung minabalitaan kami, nga kutso-kutso, nagdamo marites dito, kasi nila na ano ko nun nabuwi luwat sa kaginalan sa aga. So, kalakatakat sila. Dahil sa kabalo si Jesus sila ng inistorya. So, ang bali Jesus, siya kilala ang mga kinanglan, mapatay siya, kinanglan nga mabuwi siya luwat. Kinusulat na tanan sa Old Testament, sa inyo nga tanak. These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses, in the prophets, and the Psalms must be fulfilled. And then He opened their minds to understand the Scriptures. Magbasa ka ng Bible, gusto sila mong intindihan. Because you need the enlightenment. Kinanglan natin Espiritu Santo na for us to be able to understand. God has to open our minds to understand the Word. Makonect mo siya, makita mo mga connections to yun. And therefore, ano naging mo ni Jesus dito sa iyang mga duwa ka disipulo as they walk to the road to Emmaus. Now, so, there are 27 books in the New Testament. Ang makita natin rin na ang 27 books na niya actually tells us of the fulfillment of the prophecies in the Old Testament. It is a completion of the story of the Old Testament.
Okay? It's a fulfillment, at the same time, it's a completion of the story of the Tanakh. Now, matingala mo when you read even if you read the Christian Bible, may end na siya sa Malakay, mambalga, may maabot si Elijah, maabot si Kristo, maabot ang Messiah, makibot na ng mo na nga, ginasaysay. Pero amo nang ending niya sa Christian. Pero sa Hebrew, mas weird bra. Himbuyan sila ni Cyrus, "The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all his people, may the Lord his God be with him. Let him go up." That's the end verse of the Tanakh, of the Old Testament Bible, of the Jewish Bible. Istorya naman kung sa comics pa, bata ko mahilig mga comics, sa susunod na kabanata. Sabi ka kay dad ko, na comics mo. Simpo ko na ito, tayo na, pag sunod na kabanata, kig ka na, simpo, next week na naman ulit, bala naman na istorya. Pero kung katanaw ka nga TV series, sa mga na, ay, katani, sadya na po. So, ang mga istorya, nagbalik na sila ipabalik na sila sa ilang lugar sa Jerusalem, pero ako lang ito, nabalik ko mo sa ano ito, kaya mo expect, tarong nyo ito, kung magbalik ako ito, wala. So, may kinanglan padayon nila, and the New Testament, ang Christian Bible, nag-aatag sa ato sa sumpun istorya. Magbasa ka sa Bible ganyan, una mo matulpandan nga, pagkasala sa tao, may ara gayon nga, provisyon ng Diyos para sa atong maluwasan. Nagsala sa Genesis chapter 3 ang manluluwas, ara yung promesa dahil sa Genesis chapter 3 man. "And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel." So siling din ni sa Diyos, siling niya sa paagi, sa pag-curse pali sa babae, siling niya, hindi ni end of the story. Siling niya nagdaog. Ang bisang ni Satanas, represented by the serpent, na nagdaog na sa, hindi. Wala sa magdaog. He won the battle. Alam mo sa gira, may ginatawag na winning the battle and winning the war. Pwede nga madaog mo, nagkutamo nga battle mo, pero at the end of the day, who wins the war? So, minambal rin, they have won this part of the story, but at the very end, you will lose. You will lose the war. So, minambal. So, may promesa, ang offspring. Ang offspring, balan mo, mas now ni siya mo. It can be one, it can be many offspring. Amo man na ang seed. Pag ambal mo seed yan, pwede ng isa, pwede ng damo. Descendant. Pwede ng isa, pwede ng damo. So, muling yan ang term. So, offspring wala ka ba no? Kung sino ni, ano ni, pilani. Pero makita ko rin nga, he will strike his head. Number one, sigurado talaki ni. Lalaki ni ang offspring na nga ginipromesa. Now, in Genesis chapter 12, verse 7, then the Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring." So si Abraham, sawa niya si Sarah, igulang na sila, 99 years old na si Abraham, 75 na si Sarah, wala pa sila bata. Kung malain pa, igulang ka na, baog ka pa. Ano na istorya mo? Igulang na, baog pa, mabata. So, muling nga promesa sa iya na may offspring o magaling nila. And that was realized sa pagbata kay Isaac. Pero, makita mo nga, at the end of the long story, it was not the story of Isaac that this promise was given. It is the promise of spring again promised dito sa Genesis 3:15. Again, pag-abot sa mga hari, alam mo, ang una nga nag-hari, hindi hari, is halin sa linya sa promesa. Sa Diyos si Saul. Saul is not from the tribe of Judah. Okay? So, kinanglan ng tribe coming from Judah because there was a promise in Genesis chapter 49. But anyway, pag-abot kay David,
saan siya. Sabi niya, moreover, the Lord declares to you, David, that the Lord will make you a house. Pero mo, hindi tikalon mo si David. Yung sabi yung pagkatikalon. Sabi niya, Lord, brahan na ka balay. Konsultaya si Nathan Prophet, sambal niya, siyempre pagambal mo, brahan mo balay ang Diyos. Si Nathan, napiman niya, oo, niya mayon lang idea. Tapos nagka-dream si Nathan, sabi niya, salak na. Hindi ako pag-ubrahan, kaya maubra siya, kaya nga, offspring. Pero sabi niya, ako yung maubra balay siya. I will build him a house. I will raise up a house. Pero house yung minamining niya, tao. Hindi niya balay, tao. The house of David. And I will raise up his offspring after him, who shall come from his own body, and what? He will establish his kingdom that will be forever and ever. Sinong napatay? Si Solomon, tinapatay mo itong Solomon, sutil pa ito sa napatay ito. So hindi amo itong inapromesa, kundi somewhere else. Sa malayo pa nga, dinag-on bali mag-aabot ang promesa na ginatag kay David. Now, pag-abot na sa Christian Bible, so muna ni Christian Bible, Malakay chapter 3 verse 1, promesa, dire na sila niya, ang Diyos mag-aabot, I will send a messenger who will prepare the way before me. Diyos mismo mag-aabot, and the Lord, ang Diyos, whom you seek, shall suddenly come to His temple. And this, whom you delight, sila niya magkakaridri, somebody that you delight. Nakita natin sa New Testament that every time na maghambal niya ang Diyos with Jesus, this is my Son of whom I delight. Now, Malakay chapter 4, again, the last book ng Yapon, tapos sila niya, si Elijah magkakaridra, kag anong pagdalo niya, he will, kung saan mo pa, pagabitbito niya ang istorya, when the day of the Lord, the day of Yahweh comes. Grabe. So, ang ending niya ni Malakay, kaya siya yung pinakala sa prophet, mas may ideya ka na kung ano. Dito yun sa tiyak, wala eh. Istoryahan mo. Kung saan mo pa, complete mo. Iniya, somebody has to fill all of these prophecies. Now, si Pablo, isa sa mga paborito ko na apostle. Kaya siya ng paborito sa New Testament actually. Kay 13 niya, libro yan daw mo. May iba niya, 2, 3 ilang libro. Pero iya 13, meaning most interesting, kag siya bali ang ginatawag na doctor of theology. Doctor of theology sa mga Kristiyano. Kag mo ningambal niya ang in-explicar niya. Sa Galatians 3:16, siniya, now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say to his offsprings. Hindi damo, siniya isa lang. Referring to many, but referring to one, to your offspring, who is Christ. Therefore, ang talang-iling ng mga promesa dito kay Abraham, kay Adam and Eve, sa kay David, talang-iling ng mga promesa refers to one, and that is the Lord Jesus Christ. Ang unang pag-explicar din ni Pablo. Again, sa Matthew chapter 1 verse 1, balikan ko itong in-quote ko kayo na, the book, the Bible of the genealogy, of the Genesis of Jesus Christ, kay sino sa mga bata? Son of David, kay sino sa mga bata? Son of Abraham. Gaan natin emphasize ni Matthew na ang first book si Matthew. Sila nila si Mark nung unang nagsulat. Pero nga si Matthew, nang nagsulat nila na una, tungod siya ang may linkage. Siya immediately pagbasa mo, kita mo din, ari na ang fulfillment, ari na ang completion sa istorya sa Old Testament. Ari na ang kompleto na din pagkita mo, amo na ini. Amo na niya expectar ta, gina-loan naton. Sa Luke chapter 3 verse 38, at balan mo nyo, may duwa ka genealogy sa Bible. Sa genealogy ni Jesus. Sa Matthew chapter 1, at sa Matthew chapter 3. At diri sa verse 38, diri makita mo, kay sa Matthew chapter 1 niya, sugod sa istorya sa kay Abraham, pero sa kay Luke niya, astagid siya kay Adam.
Kita nato, si Adam, si Abraham, si David, dira magahalin ang offspring. Those are the fulfillment of the promises made in the Old Testament. Now, samtang nabasa ka sa Bible, New Testament, Matthew, study to sa punta. Sa punta nga, before sa kay Revelation, si Jude. Hasta kalabot ka dito, 26 chapters, sila mo tao lang din. Especially kung sa Gospels, nabasa ka kay Jesus, nakakon, ginagutong, natulog, napangamuyo, napangayog-bulig, napatay, tao ni. So ang atong idea nga madamo sa mga kulto, nagambal nga si Diyos na si Kristo na tao lang na. Now, kitaya, mambal kita nga si Kristo tao. Tao. Pagambal natin hindi tao si Kristo, we are already a heretic. Heresy na sala ng pagtuo. Kaya dito doon ni John, sa 1 John, kasi niya, kung wala kang natuo na si Kristo nanging tao, ay hindi kalin sa Ginoo. Sa lain kaya yung pagtudlo. Tao siya. Pero ang namin na kami, chapter 27, may book number 27. Anong book of number 27? Revelation. Kada nung ambal sa Revelation, ang bukada pa lang tanawag lang yung Revelation. So nabasa mo na, 26, yung ekspektada kung sino si Kristo. Kung ma-confuse ka pa, kung sino yung Kristo man eh. Siguro sino mo tao, pero ito hindi possibility ng Joseph. Dili mo makita sa last book, i-confirm sa Bible na si Kristo Diyos. Ang Revelation chapter 1 verse 1, sabi niya, the revelation of Jesus Christ. Bala niyo, word niya revelation, apocalypse. Okay? Ang meaning niya sina, ginbuksan, to be revealed. Ara, buksan mo. Ang istorya ni Jesus, dito may offspring dito sa Old Testament. Ara na siya, galing kung sa box pa, nakatago. Ara sa susunod, sa box, pero nakatago. Pero ang revelation, sila niya, reveal. Buksan mo na. Reveal pala, bata na nagusong. Ang gusong na bata, wala kabalo kung sino laki bahay. Pero balan mo na bahay na yan. Balan mo na bahay na. Pero may reveal para tangan mo kabalo na bahay. Okay? So, muna ang natawag na revelation. The revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants the things that must soon take place. He made it known by sending His servant to His angel to His servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ. So may reveal. The book of Revelation reveals who truly is the Lord Jesus Christ. Kagamunin niya ang description who this Jesus Christ is. Pero mo, maamo-amo lang yan mo. He is always referred to as the Lamb. Lamb. Ano lang, Lamb na. Wala din na yan. It's a servant. It's sunod-sunod lang na yan. Wala yan, leader na Lamb na. Ang leader na yan, yung mga dog na, ano na yan, mga dog lang na gina-train sila. Mga shepherd dog, the German Shepherd, kaya muna sila yan. Pero yung ano yan, sunod-sunod, pero hindi yung alam, siya yung naghahari, ang nagpamuna. Worthy is the Lamb who was slain. Okay? Tandaan pa itong hambal ni John the Baptizer. Okay, ang hambal ito. The Lamb of God that takes away the sins of the world. Amo ni siya nga Lamb. The worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. To Him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. Wala na pagduda kung sino niya ang Diyos, kung sino niya si Jesus. Si Jesus, kaupod sa Diyos, kaya siya kaupod niya ginasimba, kaupod sa Diyos. Ang pinapatihan, wala nakapati sa dua ka Diyos. Pinapatihan nato, isa ka Diyos, but that one God emanates or presents Himself as three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, pala mo, when you study the Bible, makita mo yan, secret agent na sa.
Wala sino pa ba? Yung araw ng dasan. Amo na yung umbrella sa Holy Spirit. That's why when you read the Bible, back up lang sa likod lang sa, pero gakanapon ka na, tungkol ara sa likod. Amo na saya, amo na yung role niya sa ilang Trinity. Ang poruntig dyan si Jesus, siya yan yung tao, siya yan na tubang natin, siya yan yung surya sa mga eyewitnesses, siya din yung kilala natin kung anong Diyos. Pero, amo na yung role nila. And therefore, makita natin dire sa Revelation chapter 22, but the throne of God and the Lamb will be in it. Last chapter, few verses away from the end, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and the servants will be worship Him. So, sinong ninasimbata? The God and the Lamb. And God and the Lamb. And they will see His face, and His name will be on their foreheads. Alam yung forehead, ang ubranary sa Old Testament, ginasulat na dira kung sinong Diyos mo. Ang ginasulat na dira nila, Shema. Minambal natin na Shema. Okay? Ang gina-recite ni Jesus. The Lord our God, the Lord is one. Okay? And then, love the Lord your God with all your heart. Ara na permisa katang nila. So, sa diri nga istorya, sabi niya, amo na si Jesus nga alam niya, amo na nga ara sa ato na katang. Kaya siya ang pinaka-prominente. There will be no more night, there will be no need for light, the Lord God will be their light, they will reign forever and ever. So muna yung ekspresyon sa katapusan na kalibutan, the eternal life. Paupod natin ang Ginoo at ang iyang Lamb, and that is the Lord Jesus Christ. Now, so why is the book of the Revelation? Bala mo, pagtanaw mo, nga punta ng isang nga katapusan, nga hindi imutang si Judah o si Hebrew o si Hebrew ni John, nga si Revelation. Kaya tungod siya ang katapusan na ginsulat, kad siya ang may ang katapusan na ihambal sa Diyos. Kung may hambal ang Diyos, ginambal niya na. Kaya ginsulat na sa book of Revelation. That's why, pag binasa mo ang Revelation chapter 22, I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book, if anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. So, sinili natin, basic kay Revelation mo lang yan. Pero, it so happen, yung Revelation na tuman sa punta sa ato na Bible, and therefore, maintindihan ta na ang bugos na istorya sa Bible, isa lang, may beginning, may ending. Kahit sa ending, hanggang hindi nyo na nipagdubangi. Because the Revelation has been completed. And what is the last promise na ginbilin sa atin na sa Ginoo? Surely, I am coming soon. Surely, I am coming soon. The Lord Jesus Christ is going to come back again. And that is the greatest hope. Our hope, kung kita pala sa buong nasa problema, kita may mga nasakit, kita na-adlock mapatay. Okay? Bisa na ako na-adlock magtulog. Kung sa pangamuyok mo po, hindi mo ko, Lord, pagpahanay, kinabok ako utang gairan. So, kung sa madlock kita, pero kung realize ka, tanan kita mapatay. Natigulang na ko, 62 na ko, 66, 60 plus na. Mapatay kita tanan. Pero ang pamangkot nila, sabihin kita pagpapatay ka. Ang hambal din sa Ginoo, magabalik sa liwat ka, pag-abuyo niya, patay ka, umuwi ka, pag-husgahan niya, kapag si parahon niya mga tao, ang para sa iya mo. Yung sa iya, paupod niya, ang hindi sa iya, alayo sa iya. Ang mula nakasimple ang tudlo sa Bible. Now, ano mga implications nila ito? Overtime ko. Una, ang Bible, ang istorya sa Bible from beginning to end is about Jesus. Okay? So kung nagawali kita kakanta, kita ko na naman ginabasa, the reason is focus on Jesus. Number 2, pagbasa natin gali, makita natin na may, usually, magbuang Christian, una mo basawin yung Testament. Pero pagbasa mo da, ka-explicar sa mga butang, wala mo nang mabasa. So minanabasawin mo Old Testament. Pagbasa mo sa Old Testament, makita, mo ito gali, hindi na tumog, lipol, mo ni gali, diri, mo ito gali. So ginapatag niya ang Old Testament. So meaning na hindi mo maintindihan ang Old Testament,
hasta hindi mo mabasa ang New Testament. Kaya siya nagakumpleto sa istorya sa Bible. And lastly, kinanglan meditate ang Bible. Lipot na rin actually kung pagano ginitin ko, you will spend only 72 hours. Dito, wala katulog-tulog. Aligay tingod lang, nagbasik ko na. Muna yung Bible lang nila nga, sobrang tuon sa nagbasik ko lang ulo. Pero kung tuyuon mo magbasa, 3 days, 72 hours, kumplito mabasa mo Genesis to Revelation. So, pwede mo na tumatungahon, tulog-tulog ka, so that will be 9, for example, 9 days. Mabasa, hindi mag-guide. In Revelation, no? Mati ka lang sa YouTube, 1 hour lang na siya. May mga dramatic na nababasa ng Revelation, namin, angin ko yan, kaya enjoy ko. Kaya kakadlo ka ba, pero pagkaabot sa punta, kaya enjoy ka, kasi mo, yes, yes! Hindi mo magabalik. Kaya may kaluwasan, sigurado, hindi ko yan, sure na ni, muna ang atong pagkakunan. So, I pray na sa atong pagtuon subong ma-appreciate agad ang pulong sa Diyos sa atong appreciation pagkabasahon nato, hindi lang pagkabasahon, kundi apply natin sa pag-adlaw-adlaw na pag-work. Shall we pray? Our Lord and gracious Father, we praise you and thank you for this time, Lord, na ginatag mo liwat sa amon. Thank you, Lord, sa inyong pulong na nag-aatag kasanag sa among panagdaw-adlaw na panabuhi, kagusto nag-aatag sa among pag-asa, paglaog. Magkabay pa, Lord, na pirmi, padala mo dito ang Espiritu Santo sa amon, nag-aatag kasanag para sa inyong pulong. Sa pagpa-intindi sa kay Kristo, sa iya ginubra at sa iya na persona. Yan ang napangamuyan naman sa iyang ngalan. Amen and amen. Okay, so thank you, Engineer Benvenido Lagos, for the scripture message. And this is a good start.